isang magandang umaga po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. At maaari ko po kaniya kayong tumayo para sa ating pasimulang gawain. Rain or shine, kailangan patuloy tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. At sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, God strengthens you. Sabi na dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Sa Tagalog, ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi dapat mangamba, palalakasin kita, at tutulungan at ililigtas. Meron po pangako ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga dito, God has promised us na yung strength niya, and He will never give you a trial you're unable to handle. So, ito po mga pagsubok ay taas natin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming po salamat Panginoon sa umaga ito at minsan pa. Kami po ay tipon-tipon dito upang pagkulay-kulayan ng mga salita. Salamat po Panginoon sa iyong butong na anak na si Jesus na ibinigay niyo sa amin at naranasan namin Panginoon ang iyong unconditional love. At dahil dyan, yung pag-ibig na ito, walang pinipiling sino man. At sa pagkakataong ito ay narapit ko kami upang makapakinig ng iyong mabuting balita, mga salitang nagtatanim sa aming mga puso. At ito po ay pamumunga sa takdang panahon. Dalangin po namin Panginoon sa praise and worship pa lang ay mapupuspos na kami, mararamdaman na namin ang iyong kapangyarihan. Ganun din po Panginoon sa magbibigay ng iyong mensahe na gagamitin nyo bilang instrumento ng iyong kapahayagan. Salamat po Panginoon sa mga pagpanawa, wisdom and understanding in know you more. And we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, ka-blessings. So, nagagalak po ang ating Panginoon dahil sa kabila ng bagyo, ng malakas na ulan, inuna natin yung gawain ng Panginoon. Amen? So, babasahin ko lang po from Lamentations 3, verses 22 to 23. Ang sabi po dito, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen? Pwede ba nating sabihin sa ating kanan, kaliwa, likod, harap? Our God is faithful. Sige pa po, nakalilang sa iba. Our God is faithful. Amen. If you believe that, sabayan niyo po kami umawi ng papuri sa ating Panginoon na Diyos nating mabuti, Diyos na mapagmahal. Amen? So, awit po tayo sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah! Come on na! Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. No more pain in the evening. No more pain.
Yes, Jesus. Thank you for this day, for embracing us. Lord, sa kabila ng aming pagtutulad, Panginoon, you remain faithful. You remain good. Yes, Lord, hindi ka nagtatanggi, Panginoon, kung sino ang nagkamali at hindi. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal sa bawat isa. Lord,
Joshua. Ginagamit siya ng Panginoon doon sa Dapuro ng Pilipinas sa Mindanao. Ay yan ang kagandahan ng something, yun na yung peculiarity ng ating iglesia. Sapagkat tayo kasama sa Philippine Evangelical Council of Churches, o kaya maaaring anytime natatawag sa ibang gawain ng ating pastor. So tayo kasama sa National Council of Churches. Pero sa pagkakataon ito naman ay si Lord ay nagpadala sa atin ng isang man of God. No? At siya ay lead pastor ng Christ Love Disciples Evangelical Church. Taga Santa Maria, Bulacan siya. Siya advisor, speaker, and core member ng ALAP Kabataan. Kung tayo dito yung mayroong revival leaders para sa mga kabataan, sila naman doon ay mayroong ALAP Kabataan. Ito ay kaibigan matalik ng ating pastor na si Pastor Joshua. At siya ay pulpit pastor din ng Jesus the Good Shepherd Community Church sa Santa Maria, Bulacan. At kung kayo nakarating na doon sa Iba Sambales, yung Global Church, siya ay camp speaker doon. So, bago ko tawagin ang ating panauning man of God, in the person of Reverend Joseph O. Salvacion, mangyari itaas muna natin ang ating kanang kamay at sabihin natin ang ating pananalig sa kanyang mga salita. Sabihin natin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabihin natin, today I receive the blessings in the world. One more time, today I receive the blessings in the world. In Jesus' name, amen. Now let's welcome our guest speaker for today in the person of Reverend Joseph O. Salvacion. Please have your seats. Tayo po'y makakaupo. Salamat sa Diyos. Ang minamahal, nais ko pong ipaabot ang aking pagbati ng Happy Lord's Day sa bawat isa. Ganun din po ang kagalakan at pakikibahagi sa kagalakan ng aming iglesia mula po sa San Jose del Monte, Bulacan, ang Christ Love Disciples. At bagamat maulan, pagka maulan ay dalawang bagay ang ating inaasahan. Una ay bumababa ang bilang ng mga nananambahan, at pangalawa, mayroon bang mananambahan ay late. Pero pakisabi sa katabi, nasa tama kang lugar. Ayan. Okay. Kaya salamat po sa Diyos sa panibagong pagkakataong ito na makapagbahagi ng kaniyang mga salita. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Una, sa pamilya po ng Pamilya de los Reyes. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanilang buhay. Pastor at Pastora, maraming pong salamat sa inyo. Tulad po ng naturan ng ating mahal na Pastor, Nestor, kaibigan ko pong matalik ang Pastor Joshua. Hindi po katagalan pa ang aming pagkakaibigan, ngunit ito po'y nahubog at tumibay sa salita ng Diyos. Nagpapasalamat po ako na binigyan po ako ng ganitong natatanging pagkakataon na makapaglingkod po dito po sa lugarin ng Tagaytay. Na bagamat maulan, pero naniniwala tayo, when it rains, oh, come on, when it rains. At kung naniniwala po tayo dyan, bigyan natin ng isang buhay at malakas na palakpak ng ating Panginoon. Mula sa likod hanggang sa harapan, give Him praise today. Hallelujah!
Oh, we give you praise. We give you praise. At ngayong araw na ito, mga kapatid, ay meron po tayong natatanging paksa bilang pagdiriwang sa 508 taon panunumbalik ng Iglesia sa Ebanghelyo. Today, we will commemorate, we will remember ang dakilang ginawa ng Diyos sa kasaysayan sa kaniyang marilag na Iglesia. At ngayong umagang ito, mga kapatid, ay titingnan natin ano ba ang naging benepisyo, pagpapala at kagandahan ng nangyaring reformasyon noong October 31, 1517. Okay? So magbabalik tanaw po tayo. We will look back sa tagumpay ng Diyos sa nakaraan upang ipagpasalamat natin sa kasalukuyan at upang tumingin tayo sa hinaharap na may pag-asa. Amen? Na kung ang Diyos ay nagtagumpay sa nakaraan, may pag-asa ka sa kasalukuyan at meron kang aasahan sa hinaharap. Today, I would like to submit to you a message entitled Ang Puso ng Reformasyon. Again, today I would like to submit to you a message entitled Ang Puso ng Reformasyon. At upang basahin ang salita ng Diyos, may I ask everyone to please stand once again in honor of reading of the Word of God. At kung may mga Biblia po kayong dala, marapat lamang. Okay? O pwede din po sa inyong mga cellphones or mobile phones. Makibukas po kayo sa akin sa pangalawang liham ng Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Ang kabanata ay 4, ang talatay 1 hanggang 6. The second letter of the Apostle Paul to the Corinth, reading in chapter 4, beginning in verse 1 down to verse 6. Mga minamahal, ang salita ng Diyos, the inerrant, infallible, the authoritative Word of God. Magbabasa po ako sa Magandang Balita, Biblia, Tagalog po para sa ikakaunawa ng mas marami. Verse 1, dahil sa habag ng Diyos na ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Verse 2, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan namin ipinapangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa kaming mahatulan, pahatol kanino man. Verse 3, kung may tabing pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod niya, lingkod ninyo, alang-alang kay Jesus. Last verse, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman ay magsisilang ang liwanag, ay siya rin nagbigay ng liwanag sa aming mga isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. May the good Lord add blessings upon the reading of His Word. Manandali po tayong yumuko bumikit at tayo po'y manatili sa damdamin ng pananalangin. Amang banal, dakilang Diyos, sa pangalan ng iyong anak at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ay nagkatipon kami sa iyong tahanan ngayong umagang ito. And there's no place we'd rather be but here in your love, here in your presence. Tulad po ng awit ng salmista, better in your courts than 1,000 elsewhere. Salamat po sapagkat sa iyong presensya ay may tunay na kapahingahan, may tunay na kagalakan. At kapag kami ay nagtitipon sa kalagitnaan ng Ebanghelyo, every time that we are gathered around the gospel,
Kami po, Diyos, ay napupuno ng kagalakan dahil alam namin Ika'y nasa aming kalagitnaan. So ngayong umagang ito, Diyos, ang dalangin namin ay mangusap ka sa isang makapangyarihang kapamaraanan. Today, Father, anoint the lips of your servant as well the ears of your people. Na ngayong umagang ito, ang aming dalangin ay muli naming marinig ang tinig mo. At hindi po tinig ng isang tao. Tanggalin mo ang bumabagabag, ang gumagambala sa aming mga kaisipan at damdamin. Alisin mo ang aming mga kalungkutan, ang aming mga kahinaan, at ito'y palitan mo ng kagalakan, kalakasan, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Banal na Espiritu, kayo po ang aming tagapagturo at ang aming gabay, at buong puso naming tinatanggap ang pagpapala mula sa iyong mga salita. Kaya dapat po kaming maging maingat na ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, ang ulo ng Iglesia. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Isang buhay at alakas sa talangka para sa Diyos. Come on, give Him praise today. Hallelujah! So please, be seated. Amen. Ngayon, kung hindi po kayo pamilyar sa reformasyon, ito po ay kaakibat ng kasaysayan. Ito po ay kaakibat ng kasaysayan. Ang Christianity po ay kabiyak na ng kasaysayan. Christianity is married to history. Therefore, we do not create a new version of Christianity. Ang kagandahan sa pananampalatayang Kristiyano, kabiyak ito ng kasaysayan. Hindi tayo gumagawa ng bagong version ng pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay nag-ugat sa mga apostol. Ang mga apostol ay nangaral at sila ay nagtaguyod ng mga tapat na mga kalalakihan at kababaihan, faithful men and women. At ang mga taong ito ay ipinasa ang Ebanghelyo hanggang sa makarating sa atin. Ngunit ang malaking tanong, ano ang reformasyon ng Iglesia? Bigyan ko lang po kayo ng overview. Kung hahatiin mo ang history ng church or church history, mahahati mo yan sa 4 na bahagi. Una, the birth of the church. Sabihin po natin lahat, the birth of the church. Again, everybody say, the birth of the church. Ipinanganak ang Iglesia. Saan po yun natin mababasa? Sa aklat ng mga gawa. Okay? Sa Book of Acts. Katunayan, ang Book of Acts, napakahaba ng unang pamagat niya. The Acts of the Holy Spirit through the Apostles. Tapos binawasan, the Acts of the Apostles. Inahabaan pa ang ilang manunulat ng Biblia kasi translate Acts. Ngayon, pagkatapos ng pagtataguyod at pagtayo ng Iglesia sa aklat ng mga gawa, lumaganap ang Kristyanismo. At habang lumalaganap ang Kristyanismo, pangalawang bahagi, the persecution of the church. Okay? Ang church ay inuligsak, inusik. Ang nakakatuwa at nakakabangha noong araw, mahalagay man sa alanganin ang kanilang buhay, pero hindi sila naglulubay sa pagtalo. Amen? Hindi kaya ngayon, maulan lang nang tihina ang pananampalataya. Alam nyo, ang isang totoong ligtas, hindi mo yan kailangang kaladkarin sa church. Ligaya niya yun. Amen? Hindi mo yan kailangang suhulan, pilitin. Hindi mo yan kailangang paalalahanan Saturday, Sunday, bukas. Hindi. Alam niyang linggo, pupunta siya sa tahanan ng Panginoon sapagkat ang isang taong ligtas, ligaya niya ang pumunta sa tahanan ng Diyos. Amen? Pumapalakpak, ang hirap bumangon. Oo. So, ngayon, noong araw, tinuligsa, pinuputulan ang ulo,
pinapakain sa leon, binabato publicly, stoned to death, kagaya ni Esteban, sinusunog. Pero hindi nagpatinag ang pananampalatayang Kristiyano. Tumindig at napatunayang totoo ang ipinapangaral ng mga apostoles. Inusig ang mga mananampalataya, pero nagpatuloy ang paglaganap ng pananampalatayang Kristiyano. Sa kasamaang palad, ang powerhouse noong araw ay ang Roman Empire. At ang nangyari, okay, hindi natin maubos-ubos yung mga Christians. Can't defeat them, why not join them? So ang Roman Empire nagtayo ng sariling version ng Christianity. At ano ang naging katawagan? Roman Catholic Church. Tinanggap nila ang pananampalatayang Kristiyano at hinaluan ng paganism. Sa pagan na kung saan sumasamba sila sa mga inanyuan, sa mga larawan. So ang ginawa nila, gawin nating kapamaraanan ng pananakop ang relihiyon. Dahil sila ang powerhouse, they spread their powers. Kanilang itinaguyod ang kapangyarihan ng Roma sa pamamagitan ng relihiyon. Dala-dala nila ang mga rebulto, ang mga santo, at pag kinalaban mo sila, ang sasabihin nila, kalaban nyo ang Diyos. Napakagandang pamamaraan ng kolonyalismo. At dahil doon, itinago nila ang ebanghelyo ng matagal na panahon. Again, the birth of the church, the persecution of the church, and thirdly, the delusion of the church. Na-dilute ang gospel. Ang gospel ay itinago sa matagal na panahon. At ang nangyari, ang Biblia ay napunta lang sa kamay ng mga nanunungkulang sa iglesia. Ang tawag po doon ay magisterium. Sabihin po natin lahat, magisterium. Magisterium. Na ang pwede lang magbasa o mag-interpret ng scripture ay ang mga pare o obispo. At noong araw, hindi naman edukado ang maraming tao, nagmimisa sila gamit ng salitang Latin. Babasahin yung Latin Vulgate, hindi naman naiintindihan ng mga tao. Kaya nagpo-formulate sila at nagpa-fabricate ng iba't ibang maling doktrina. Ngayon, sa kapangyarihan ng Diyos, hindi pwedeng umiral kailanman ang kadiliman. Sa kasaysayan ng Iglesia, may tinatawag po tayong pos tenebras lax. Latin phrase ng kahulugan, after darkness, light. Na kahit namamayagpag ang kadiliman, ay muling nagningning at nagliwanag ang Ebanghelyo, ang ika-4 na bahagi, the Reformation of the Church. At doon, may isang Christian monk, namely, si Martin Luther. Nabasa niya ang Biblia sa kanyang Magna Carta, nabasa niya ang Book of Romans at Book of Galatians. At nabasa niya doon ang tungkol sa biyaya ng Diyos. Nabasa niya na ang katwiran ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Reformation ay hati sa dalawang principle, the formal and the material principle. The formal principle, sasagutin nun ang tanong, paano ang isang taong makasalanan ay magiging matuwid sa mata ng Diyos? At ang sagot ng mga reformers, by faith alone. Pangalawa, the material principle. Sa anong otoridad, saan galing ang otoridad na ipinapangaral ng mga tumatayo sa likod ng lectern o pulpito? At ang sagot ay Scripture alone. Ang ginawa ni Luther, nag-post po siya ng 95 theses upang almahan ang mga pangunahing turo ng Roman Catholic Church. October 31st, 1517, 508 years ago, pinost niya yun sa Castle Church. At nag-spread yun all throughout the region dahil nataon sa Providence Tigal ay meron ng printing press. At ang kagandahan ng Reformation,
Muli nang binuksan ng Diyos ang pagkakataon sa mga normal na taong gaya mo at gaya ko na makapagbasa tayo ng Biblia. Amen? So today, if you have your Bibles with you, kung may mga Biblia kayo sa bahay, may mga personal Bibles kayo, dahil may mga taong lumaban, nanindigan para sa Ebanghelyo. So ngayong umagang ito, nais ko pong hatiin sa 4 na bahagi ang aking pangangaral. Mabilis lamang po ako mangaral, 2 hours. Are you ready, folks? Okay? Are you ready? Parang ayaw ninyo. Okay? Pag hindi kayo nag-amen, tatagal. Ganito yan eh. Pag hindi kayo nag-amen, tatagal ng madadagdagan ng 5 minutes. Pag may nakita pa akong nag-hiccup, madadagdagan ng 10 minutes. So please, bear with me, folks. Samahan niyo po akong pag-aralan ang salita ng Diyos. May 4 na pagpapala sa atin ang Reformation. Number 1, next slide please. The powerful gospel in the lips of the ordinary men. Ang makapangyarihang ebanghelyo sa labi ng mga ordinaryong tao. Ang Diyos, mga kapatid, ay gumagamit ng mga mahihina, mga ordinaryo, at mga taong walang say sa lipunan. Ang ibig sabihin, minamahal, ang bawat isa sa atin ay may potensyal na maging kagamit-gamit sa Diyos. Ang sabi ni Pablo sa verse 1 and verse 5, therefore, seeing we have this ministry. Pag sinabing therefore, may pinanggalingan. Sa chapter 3, inelaborate ni Pablo yung dakilang ministeryo ng Diyos. Yung dakilang kahabagan ng Diyos, kung paano silang ginagamit. At dito'y kanyang ipinagpasalamat dahil sa kahabagan ng Diyos. Ang ministeryong ito'y pinagkatiwala sa amin. As we have received mercy, we faint not. Pag nakita niyo po ang mga apostol nung araw, kaya meron tayong kantang struck down but not destroyed, persecuted not abandoned. Sila po ay mga simpleng tao. Si Pablo po ay hindi naman katangkaran, hindi naman din kagwapuhan. Si Pablo po, bagamat siya ay dating aktibong Pariseo, sa kanya kasing biography, sa kanyang resume, he was born Jew. By birth, he is a Jew. By citizenship, he is a Roman. By education, he is a Greek. By profession, he is a Pharisee. By nature, he is a sinner. But by God's grace, he is a Christian. Yun ang ganda. At nakita natin, iniwan niya lahat yun. Philippians chapter 3. Itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay, makamtan ko lamang si Kristo. Ibig sabihin, pinasura niya lahat ng kanyang magagandang attainments, achievements. Isinantabi niya yung kanyang pagiging Pharisee na nung araw ay magandang katayuan sa lipunan. At dito, siya po'y naging walang kabuluhan. Dating Pharisee na tinitingala, kapit-kapitagan. Ngayon ay tinutuligsa. Before, he was running after Christians. Upon his conversion, now he was running after Christ. Before, siya ay pumapatay ng mga Kristiyano, persecutor of Christians. But upon his conversion, siya na po ang persecuted. Nakita natin na ang pagiging Kristiyano nung araw ay isang bagay na kontrobersya. Ito ay isang bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng marami. Ngunit si Pablo at ang mga apostol, sa kawalan, sa kanilang karamdaman, sa kanilang paghihirap at pagtitiis, na natiling makapangyarihan ang Ebanghelyo. Folks, ang ipinapangaral namin ay hindi ang aming mga sarili, eka ni Pablo. Ang ipinapangaral namin ay si Kristo ng Panginoon. Amen? So, eto yan. Ordinaryong tao. He uses ordinary men.
to accomplish extraordinary works. Kaya pakisabi sa katabi, kaya kang gamitin ng Diyos. Alam mo kaibigan, regardless ng nakaraan mo, regardless ng mga nagawa mong kasalanan, sabi ni St. Augustine of Hippo, every sinner has a past. Every saint has a past. And every sinner has a bright future. Ang bawat pinaging banal, may nakaraan. At ang bawat makasalanan na lalapit kay Kristo ay pwedeng magkaroon ng magandang hinaharap. Mga kapatid, kaya kang gamitin ng Diyos. Kung pakiramdam mo hindi ka qualified, yan yung hinahanap ng Panginoon. He doesn't call the qualified, but instead, He qualifies His called. Tandaan po natin ng Diyos, hindi siya tumitingin sa itsura. Kung sinabi ng Diyos, ang gagamitin ko lang ay ang mga matatangkad. Naku, hindi na ako preacher ngayon. Kung ang gagamitin ko lang ay mga cute, ilan-ilan lang kami magagamit. Wala kayong magagawa, hawak ko mikropono. Kung ang gagamitin ko lang mapuputi, naku po, patay. Hindi ako qualified. Ang gagamitin ko lang yung mga pogit, magaganda. Pag-check mo yung katabi mo, qualified kaya? Ang Diyos, gumagamit siya ng tao. Pag inamin ng taong siya'y mahina, dun siya malakas. Pag inamin ng taong walang siyang kakayanan, dun siya magiging mas kagamit-gamit. Amen? Masisira ko pala yung speaker niyo, Pastor. Sorry. Tandaan natin, ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of what? Of the gospel, the dunamis. Sabi po sa 1 Corinthians, the gospel is the sophos and the dunamis of God, the power and the wisdom of God. Ibig sabihin ng mensahe natin, mga kapatid, ay hindi ang tao. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi ang musika. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi ang building. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi ang lakas ng boses. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ang mensaheng daladala natin, ang Ebanghelyo. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hindi po ako kadet, mag-explain lang. A powerful gospel in the lives of ordinary men. Alam niyo, in-empowered tayo ni God sa pamamagitan ng dalawang kapamaraanan. Una, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. Ano po ang pangako sa Acts chapter 1 verse 8? And you shall receive what? Power. Yung power na ginamit doon, dunamis. Hindi po enerhiya o kratos na lakas ng katawan o lakas ng kapangyarihan o otoridad ng tao ang ginamit ay dunamis. Heavenly power. Alam mo ba na ibinigay sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan ng langit? Ginawa kang tahanan ng banal na Espiritu. There is no such thing as a powerless Christian. Ibinigay sa iyo ang Espiritu, and you shall receive power when the Spirit comes upon you, and you shall be my witness. Nakita niyo? Hindi tayo nangangaral ng tayo lang. Ginagamit tayo ng Diyos. At habang tayo'y nangangaral, ano yung mensahe natin? Ang gospel, ang evangelion. At ang gospel na yun, ang kapangyarihan ng Diyos. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Ang ating ebanghelyo ay ang winning gospel. If God is on our side, who can be for us? Ang Diyos sa ating panig, sino ang lalaban sa atin? If we're on God's side, we'll always be in the winning side. Ang Diyos, magandang kakampi, mahirap siyang kalaban. Ang Diyos, ipinapanalo niya tayo. At totoong nanalo na tayo sa realidad ng Biblia dahil kay Kristo. Ang kagandahan niyan, wala tayong maipagmamalaki kahit ginagamit tayo ng Diyos. Let me give you an illustration. Halimbawa, ang birthday ng ating mahal na pastor. Kakwentuhan ko po kagabi si pastor. Ako po'y manghang-mangha sa mga kapangyarihan ng Diyos na ipinamalas niya sa kanyang lingkod, sa iglesia nito, at sa buong pamilya ng pastor.
Ngayon nag-birthday, halimbawa si Pastor, nagpadala po ako ng cake. Pastor, example lang to ha. Example lang to, Pas. Okay, ang layo ng Santa Maria. Dumating yung cake, dala-dala nung delivery boy, hawak-hawak lang ng kamay. Ito na po yung cake na padala sa inyo. Matutuwa kaya si Pastor? Yung cake na yun, tunaw-tunaw, may alikabok. Matutuwa? Hindi. Sa kabilang banda, may dumating na deliver, karton lang. Pastor, Nestor, may dumating po kayong delivery, galing po kay Pastor Joseph, karton ng Goldilocks. Pagbukas niya, wala yung cake. Basta niya ba yun? Ay, baka tawagan ako ni Pastor. Ano ba itong pinadala mo sa akin? Ba't karton lang? Baka minamahalan kung gusto kong sabihin. Anong mahalaga? Ang cake o ang karton? Ang cake. Pero gumamit ng karton. Yung cake, 700 pesos. Yung karton, 2 lang. Tres? Ganun din ang Diyos sa atin. Tayo yung karton lang. Pero nilagay sa atin yung cake. Pero yung karton, anong kabuluhan? Yung cake yung mahalaga. Pero yung karton nagkaroon ng halaga dahil nilagay doon yung cake. Ikaw ay ginagamit ng Diyos. Amen? Palapanan po natin ang Panginoon. Ordinaryong tao. Alam niyo po sila Calvin at si Luther. I think si Luther, 33-year-old nung pinost niya yun. Si John Calvin, nung ginagawa niya yung The Institute of Christian Religion, 20-year-old. Nakita niyo? Sa Biblia, hindi pumapasa ang Diyos sa edad. Matanda ka't bata, pwede kang gamitin ng Diyos. Katunayan, ang pinakabatang hari sa Bible, 8-year-old. Okay? Si Jesus, nag-ministry siya 30. Alam niyo kung bakit? Noong kasi, sa kanilang tradisyon, ang mga priest ay kailangan tumungtong muna ng 30 para maging credible sa pagtuturo. So siya po ay naging rabbi o rabboni sa edad na 30. Sa kabilang banda, nagkaroon po siya ng mga matetes o disipulo, bata-bata sa kanya, 20s. Kaya kung magpapagamit ka sa Diyos, agahan mo na. Amen? Amen. Sa mga kabataan dito, yung 20s, taas po kamay, hindi mo na pag-aasawa, pinaplano, maglingkod muna. Amen? Amen. Sa mga matatanda, huwag na po kayong maglubay sa paglilingkod. Shout Amen! Amen. Ito na ang panahon ng hindi na uso ang backslide, kanong lumang kanta. Kaya, mga kapatid, wala sa edad yan. Ang Diyos nais kanya. Amen? So again, the powerful gospel in the lips of ordinary men. Secondly, the impactful gospel against the unbelieving world. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 4, sabay-sabay nating basahin. Read it out loud. 1, 2, 3, go. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Now, nakita natin na ang Ebanghelyo ay ang liwanag ng Diyos upang gabihin ang kadiliman ng puso ng tao. Ngayon, nawalan pa ng kapangyarihan ng gospel pag hindi naniwala ang mga tao? Of course not. Ang gospel ay mananatiling forceful, powerful, at impactful despite of the unbelieving world. Katunayan, ang kagandahan ng ang Ebanghelyo po ay sin confrontational. Kaya yung mga tao, ayaw nila dyan. The gospel is the message of truth. The only remedy for the illness of human soul. So ngayon, kapag ka-prescribe mo yung gospel, parang tao yan eh. Na kapag ka sinabi ng doktor na may cancer ka, I don't wanna hear it! No, I don't wanna hear it! Because truth hurts. It always offends, folks. Ang ganoon ng Ebanghelyo, hindi siya nawalan ng talab, ng bisa ng kapangyarihan dahil sa ayaw lang maniwala ng tao. Alam niyo, sa pangangaral po ng Ebanghelyo, bago po ako magpastor, ako po isang ebangelista, nangangaral sa kalsada, sa jeep, nangangaral sa bus. Pero huwag niyo pong isipin nangihingi ako, hindi ko gano'n. So ngayon, naranasan ko po yung batuhin, pagtawanan, ibatihin, kutsain. Pero isa natutunan ko.
ang gospel makapangyarihan pa rin kahit ayaw sa akin ng tao. Hindi naman kasi required na magustuhan ako ng tao para maging katanggap-tanggap yung gospel. Ang gospel ay offensive dahil sa kasalanan ng tao. Ang tao talaga, dalawa lang yan. Hirap unawain ang gospel number 1 dahil believe na believe sa sarili. I don't need the gospel, I am good enough to earn my way to heaven. And number 2, masyado na akong masama, hindi na ako matatanggap ng Diyos. Dalawang kasinungalingan na spread sa humanity. Nilagay ni Satan sa isip ng tao, mabait ka, hindi mo kailangan ng gospel. Masama ka, walang talab sa iyo ang gospel. Pero ang gospel ay ang solusyon both sa religious at sa makasalanan. Alam natin mga kapatid na ang ebanghelyong ipinapahayag natin ay ang tanging pag-asa ng tao. Pero tandaan natin, ang Diyos ay banal. Ang ebanghelyong tinanggap natin ay hindi ebanghelyo ng pagkukonsinti. Yes, God is gracious. Pero nakasentro yun sa kanyang kabanalan. Hindi niya po isasawalang bahala ang kabanalan alang-alang sa kanyang biyaya. Sa makatuwid, kaya may biyaya dahil naiintindihan natin ang kabanalan ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat, ngunit si Kristo ay namatay para sa atin upang masatisfy ang banal na puot ng Diyos. Yun ang kagandahan ng gospel, mga kapatid, na ang gospel na ating ipinapahayag ay impactful, nakakapagbago ng buhay, nakakapag-convince ng kasalanan. Ang gospel na ito, ayawan man ng mundo, ay hindi maaapektuhan ang Diyos. Ang Diyos ay mananatiling perpekto, banal, sa kabila na siya'y tanggihan ng marami. Katunayan, kahit sambahin siya ng lahat ng tao, hindi siya madadagdagan nun. At kahit kamuhian, talikuran siya ng buong mundo, hindi siya mababawasan. We can take nothing nor add something to His perfections. God is indeed holy. Shout Amen. Amen. Yan ang binalit ng Reformation. God is holy. And we are not. Kasi sa mata ng mga pare ng Roman Catholic Church, you can be holy by abiding strictly to the sacraments, by paying indulgence, sa pamamagitan ng pagpapayad ng kapatawaran, pardon for sake. You can be right with God basta magbigay ka sa church. Ako ba, hindi yung nabasa ni John D. Martin Luther ng pag-aralan niya ang jus pecare. Justification is by faith. Ano? Upang maging katanggap-tanggap ka sa mata ng banal na Diyos, kailangan mong kilalanin si Kristo. Dahil si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na pwedeng maglapit sa Diyos at sa tao, ang Diyos at tao, vera homo, vera Deus. Siya lang ang pwedeng maglapit sa Diyos, sa nawalay na tao, dahil siya'y totoong tao at totoong Diyos. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. So, ibinalik yung pangangaral ng kabanalan. Hindi sa dami ng pagsunod, hindi sa dami ng human merits, hindi sa pamagitan ng earthly performances, but by faith in Christ alone. So, ayaw ng tao niyan. Hindi ako maniniwala sa gospel na yan. Bilib ako sa sarili ko. Kaya kong makita ang daan ko papunta sa langit at hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Isa lang ang daan papunta sa langit. Number 3, ang pagpapala ng reformasyon sa atin, the purposeful gospel in the lives of the redeemed. Ang ebanghelyo ay napakaganda. Ang ebanghelyo ay kagamit-gamit. Hindi dahil sa ito'y ating ginagamit, kundi tayo ginagamit ng Diyos at tayo nagiging pagpapala sa iba. Paano ito nangyari? Verse 2, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain. So ano nagagawa ng ebanghelyo? It changes lives. Number 1, ang gospel ay nagbabago ng buhay. The gospel must be both proclaimed and demonstrated.
The gospel proclamation and the gospel demonstration. The gospel being defined and the gospel being displayed. Ang ebanghelyo hindi lang natin ipinapahayag. Ang ebanghelyo ay ating ipinabuhay. Dapat kita sa'yo si Kristo. Christ must be seen, Christ must be apparent, Christ must be obvious. The gospel will rule and reign over your life. Kaya pakisabi sa katabi, ipinamubuhay yan. Ang Christianity hindi po yan lip service, boy. Ang Christianity po ay life service. Tanda, aray ko. Dapat nakikita sa atin yan. Ang ating pananampalataya ay hindi po sa pamamagitan lang ng salita. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pakita nung mga yung katabi ko, patay ka ba? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya ang pinopropose ni Martin Luther ay ang Latin phrase na fides viva. A faith which is alive. A living faith. Na kapag meron kang faith, ipamumuhay mo yon. Hindi nagko-contradict si Paul at si James. Ang sinasabi lang ni James, ang tunay na pananampalataya ay makikitaan ng pagsunod. We contradict the gospel pag pasaway tayo. Amen? Amen. We contradict the message we proclaim. We contradict the gospel that we communicate kapag tayo ay nag-iibang anyo paglabas ng church. Alam niyo ba yung mga Kristiyano nag-iibang anyo? Ay, sorry. Mukhang hindi po mukhang may mag-aabang sa akin sa labas. Mga kapatid, ang ating pananampalataya ay pinamumuhay natin una sa ating mga tahanan. Hindi lang sa loob ng iglesia. Kita si Kristo sa atin. Ang purposeful gospel ay nagbabago ng buhay. Tinalikuran nila Pablo ang mga lihim at kahiya-hiyang gawain. At hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. Ganda, no? Hindi nila pinipilit. Bakit? Ang isang taong malalasap ang kabutihan ng Diyos, buong puso niyang tatanggapin ang ebanghelyo. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral. Ang kagandahan ng ebanghelyo, mga kapatid, ito ay dapat nating ipahagi. The gospel is meant to be proclaimed. It is meant to be shared. At sa pagpapahagi mo niyan, sa buhay mo mismo nagmamanifest yan. Kaya nga may tinatawag na testimony. Sabihin natin lahat, testimony. Testimony. You cannot give what you don't have. Pag hindi ka nagbabahagi ng gospel, examine yourself. Baka wala sa'yo ang gospel. Tandaan natin, mga kapatid, ang gospel ay purposeful. May pakinabang yan. Ano ang kagandahan niyan sa buhay natin? Binonfront tayo niyan bilang mga makasalanan at binabago patungo sa wangis at larawan ni Kristo Jesus. Pero tingin kayo sa atin. Dahil sa gospel, may direksyon ng buhay natin. Amen? Amen. Christians are not known for their perfection. Christians are known because of their direction. Ang mga mananampalataya, hindi tayo perfect dito sa lupa. Kaya nga may sanctification. Papunta tayo doon sa perfection. Pero dito, dadaan tayo sa mahabang proseso ng sanctification. Christianity on earth doesn't demand instant perfection, but it demands constant progression. Amen? Amen. Kaya wag na wag kang maglalagay sa katabi mo ng napakataas na expectation na hindi ka matitisod yan. Ang totoo talaga, may mga pagkakataong matitisod tayo. Amen? Sino po dito natisod na taas kamay? Ayan. Ayan. Hallelujah. So, kung natisod tayo, ano pinapaalala sa atin nun? Pare-pareho kasi tayong dumadaan pa sa sanctification. Kaya nga may church discipline. Kaya nga may mga leaders to guide us. Anyway, this month is Pastor's Appreciation Month.
Ang isang malagong Kristiyano nagpapaalaga sa pastor. Amen? Ang isang malagong Kristiyano tumatanggap ng pagtutuwid mula sa pastor. Amen. So nakita natin, yung gospel, dahil dyan, may bago tayong mensahe. May bago tayong daan. We have a new direction. We have a new message. We have a new life. We have a new news to proclaim. Dahil sa Ebanghelyo, nagbago ang lahat sa atin. Alam nyo, just sit there and ponder God's goodness. Pag-isipan mo mabuti. Kung hindi ako Kristiyano ngayon, saan kaya ako pupunta? Ano kaya ang buhay ko? Kung hindi ako pinulot ng Diyos, ni-recycle, para akong basura, na pinulot niya na, ni-recycle at binigyan ng bagong halaga. Palapakan po natin. Kaya handa kaming pahatol sa kanino man. Nakita natin ang gospel ay hindi po nagdadala sa atin ng self-fulfillment. But the gospel call will summon self-denial. Hindi ka hahangaan palagi, hindi ka palaging i-welcome. Ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay palaging inuusig. Silang tapat sa pangangaral ng Ebanghelyo ay aasa palagi ng pagtutulis. Kamakailan, one of my heroes in the faith died. Siya po ay binaril. You know him? His name is Charlie Kirk. Bago siya mamatay, he was preaching the gospel sa mga students. Nakita ninyo, hindi siya namatay sa usaping politika. Namatay siya dahil sa pananampalatayang kanyang itinataguyod. Amen? Tandaan mo, kapatid, na ang pananampalatayang tinanggap mo, maraming nagsakripisyo ng buhay dyan. Ang Kristyanismo, ang Bibliyang ito, pininyagan niya ng dugo. Huwag mong ikikipit balikat, huwag kang magpapawalang bahala, huwag kang magpabanjing-banjing sa Christian life mo dahil ang Christian life ay battle. This is not a playground. Christian life is a battlefield. Handa ka dapat na ibigay ang lahat, masunod lang si Kristo. Amen? Palapangan po natin ang Panginoon. So again, may purpose ang gospel sa ating buhay. And fourthly, the meaningful gospel in the hearts of the saved. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. For God said, let light shine out of darkness, show in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Amen. Nakita natin na ibinalik ni Pablo ang paliwanag ng kaligtasan, nirelate niya to sa creation. Kailan ba sinabi ng Diyos na let there be light? Kailan? Genesis chapter 1. When everything was shapeless, nang ang panahon ay napabalot, ang meron lang sa daigdig ay kadiliman. Wala pang hugis o anyo ang lahat. God spoke and everything came into existence. Ibinalik ni Pablo ang katuruan ng kaligtasan sa paglikha. Ang creation ay soul work ni God. Walang inambag ang tao sa paglikha. Katunayan, Genesis chapter 1 verse 1. Bereshit bara Elohim. In the beginning, God created. Sabihin natin lahat, created. Created. And the Hebrew word behind that word created is the word bara. The Hebrew word bara, baraw. Na ang ibig sabihin, lumikha ang Diyos ng walang kahit anong kagamitan. Wala siyang kasangkapan. And the very same word was uttered by the King David himself. Psalm 51 verse 10, he said, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ano gustong sabihin ni David? Create in me a clean heart.
Bakit kailangan niyang sabihin yun? Dahil ang pangakong makikita ang Diyos. Saan? Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Bakit kailangan baguhin ang puso? Jeremiah 17:9. Heart is deceitful. Ang puso ay mapantaya. Ezekiel chapter 36. Ang puso natin dati ay pusong bato. Kaya umawit si David. Pray para a clean heart. Na kung paano mo nilikha ang daigdig, lumikha ka sa akin ng bagong puso. Ano gusto yung sabihin? Hindi ko kayang baguhin ang puso. There's no amount of will, self-performance that I can change myself. Alam niyo nung 80s may lumang kanta eh. Gusto kong bumae, pero hirap ang taong magpakabait kasi ikaw, ako, akala natin maaayos natin ang ating sarili. Mga minamahal, wala pa akong nakita na nilinis muna ang kotse bago magpakarwash. Eh, kano mga tao? Magpapakabait muna ako bago ako lumapit kay God. Brother, mag-ministry ka naman. Maglingkod na tayo. Mas muna ako dyan. Aayusin ko muna sarili ko. Parang ikaw yun, ano? Ikaw na ikaw. Aayusin ko muna sarili ko bago ako lumapit kay Lord. Ha? Ayusin mo. Hindi mo kaya ayusin dyan. Kaya si David, sa kanyang kapalpakan, one of his penitential songs, create in me a clean heart. Gumawa ka sa akin ng bagay puso. Sa creation, wala tayong inambag. Sa salvation, wala rin tayong ambag. Shout amen. It is only by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Palakpakan natin ang Diyos. So nangusap ang Diyos ng liwanag, let there be light. And for God who said, let light shine out of darkness. Ganun ang ginawa niya sa puso natin. Madilim. In His mighty grace, He conquered the darkness of your heart. Sa kadiliman ng kanyang puso, ng ating puso, nagwagi ang kanyang biyaya. Sinabi niya sa puso nating bato, let there be light, let there be light. Tumibok ang puso natin. From a heart of stone, turned into heart of flesh. Isang bagong puso na sa kanyang kabanghan. Isang bagong puso na handang maglingkod sa Kanya. Isang bagong puso na gustong sumunod sa Kanya. Tandaan natin, ibinalik ng Reformation ang tamang aral. Matagal nagdilim, pero muling nagningning ang Ebanghelyo. Ang tangi nating pag-asa ay ang Diyos. He is our only hope, but He is our greatest threat too. Ang mundo natin ay pasama. Our place is no longer a safe place today. Lindol dito, lindol doon. Nadama niyo ba yun? O manhid ka na? Nadama mo ba? Nakakatakot, di ba? Pero ano yung pinapaalala sa atin ng Diyos? The world is groaning, the creation is groaning. And the only hope for humankind is the gospel. Sa tuwing madilim ang panahon, sa tuwing madilim ang mundo, ang Ebanghelyo pa rin ay nagniningning. Amen? Kaya huwag tayong magsawa na ibahagi ang magandang balita. Palakpakan po natin ang Diyos. I am fully convinced that the Reformation is still badly in need up until now. Naniniwala ako na ang reformasyon ay kailangan pa rin sa ating panahon ngayon. Walang ibang mensahe makakapagbago sa puso ng tao, sa takbo ng mundo, sa politika. Walang makakapagbago sa puso ng mga kurap. Bakit affected kayo? Alam niyo ba, yung sana pag-usapan yung kurap eh. Galing kasi ako Bulacan. Kung saan baka. At kung saan maraming contractor. Yes. At hindi mo nakaka-proud. Mga kapatid, pag tinitingnan ko po yung mga tao sa hearing, hindi ako nakakaramdam ng galit sa kanila.
Nakakaramdam ako ng kaba. Dahil ang alam lang nilang langit ay dito sa lupa. Ang magpasasa sa kayamanan ng mundo. Hindi nila kilala si Jesus. Our government is not our enemy. Our government is our mission field. Every time you see these corrupt patients, pray for their souls. Dahil ang pag-asa lang ng gobyerno ay ang Ebanghelyo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So kapag hindi mananampalataya, nasa puso mo yung gospel. At ano yung gospel? To give the light of the knowledge of the glory of God, the face of Jesus Christ. The greatest blessing na makakamtan natin ay ang makita si Kristo mukhaan. Para sa isang Hudyo, ang pinakamagandang pagpapala is to see God face to face. Kaya nga sa benediction natin, ano po yung benediction? May the Lord bless you and keep you. Make His face. Nung humiling si Moses, God, show me your glory. Pero sa mas maingat na sa akin, show me your face. Hindi natin pwedeng makita ang Diyos ng mukhaan ngayon sa ating estado sa katawang nasisira. Pero sa katawang maluwalhati, makikita natin siya ng mukhaan. And when we personally behold the face of God, He will personally wipe our tears. Dahil sa gospel na ito, our past has been settled, our present is covered, and our future is secure. Tayo po'y naglalakad. Amang banal na dakilang Diyos, we are so thankful dahil sa kadiliman ng aming mga puso, nagnindig ng Ebanghelyo sa amin. Nung panahong ang layo-layo namin sa iyo, you sought us. You move in love just to pursue us. At hanggang ngayon, you are still courting your people. At kung sino man sa amin ang malayo sa iyo, ilapit mo po, Panginoon. Kung sino man po ang madilim ang puso, magliwanag ka. Walang taong matigas ang puso na hindi mo kayang palambutin. Walang taong nasa kadiliman na hindi masisinagan ng pag-ibig ng liwanag ng iyong Panginoon. Salamat po sa reformasyon, ng reformasyon na yung maghahatid sa amin sa kasakdalan. Hindi lamang ito panunumbalik ng tamang katuruan. Ito ay panunumbalik ng buhay sa iyo, Panginoon. Salamat po na yung umagang ito, ang mga salitang ito'y panatilihin mo sa aming mga puso. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ko po bang pa-flash po nung last slide? Nakaligtaan ko po. Sabay-sabay nating basahin yung last slide. Sunday takeaway. Iuwi niyo po sa bahay. 1, 2, 3, go. The Reformation is a miracle in history that reminds us that even when evil prevails, God is still at work. It is not only the recovery of sound doctrine, but also God's transformation of our lives. And with God brings us to perfection, we be fully conformed with the image of His Son. To God be the glory. Salamat po. Salamat. Tayo pong lahat ay tumayo. Ngayong oras na ito ay aalalahanin natin. We will commemorate the sacrificial death of Christ upon the cross of Calvary. Ang bawat isa ay hinihilingan na makibahagi sa hapag ng Panginoon. Sa unang liham ng Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, ang kabanata ay 11, ang talata ay 23, at sa mga sumusunod na talata, naririto ang pastoral instruction sa pagtanggap ng tinapay at alak. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipinagkalulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Pakitaas po natin ang tinapay.
Nagpasalamat at pinagpiraso-piraso ito at kaniyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at kaniyang sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Itaas po natin ang alak. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kaniyang muling pagparito. Ito po ang ilang paalala bago natin tanggapin ang mga elemento. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kaniyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo pong lahat ay humikit at suriin natin ang ating mga puso. Dalawang bagay po ang nais kong ipaalala. Una, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pangalawa, magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Bago natin tanggapin ang tinapay at ang alak, alalahanin nating talikuran ang ating puot, galit, pagkasuklam. Let us choose love over hatred, peace over war, reconciliation over condemnation. Upang marapat kang tumanggap ng alak at tinapay, humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka niya, at magpatawad ka upang taus-puso mong matanggap ang pagpapala ng pakikibahagi sa hapag ng Panginoon. Ang tinapay ay sumisimbolo sa katawan ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, salamat po nang isugo mo si Jesucristo. Siya ay ipinako sa krus. Ang kaniyang katawan ay tumanggap ng pasakit ng mga latay upang magkaroon kami ng kumpiyansa at pag-asa sa isang katawang maluwalhati. Dahil ang kaniyang katawan ay tumanggap ng pasakit, ang aming katawan ay hinahandog namin sa iyo sa paglilingkod bilang buhay na handog. At kung kami man ay may karamdaman o panghihina, ipinapahayag namin ang pangako mo sa iyong mga salita that by His stripes we are healed. Salamat po sa katawan ni Kristo. Ganon din po, kami ay tinubos gamit ng dugo ni Kristo. We have been bought with a price, and the precious blood of Christ Jesus was shed upon the cross of Calvary. Dahil ang pamantayan ng kautusan, kung walang titigis na dugo, ay walang kapatawaran sa mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat po kami na kami ay nilinis, pinatawad, tinubos, binili gamit ng dugo ni Kristo. At sa umagang ito, kami po yung magsasalo-salo sa hapag ng Panginoon. We will eat and dine together to remember the gospel. Ang Ebanghelyo, si Kristo ay isinugo ng Diyos, ipinanganak ng isang birhen, namuhay ng matuwid, siya'y ipinako sa krus, namatay, at pagkatapos ng ikatlong araw ay muling nabuhay. Siya'y pumanik sa kanang trono ng Ama at nangakong muling paparito. Pagsaluhan natin ang Ebanghelyo. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang inumin sa akin. Tanggapin ninyo ang pagpapala sa hapag ng Panginoon. Marami pong salamat. Ayun, palakpakan naman po natin ang ating kapatid sa pananampalataya, si Brother Joseph, Pastor Joseph. Maraming salamat po. Okay, so bago po tayo magsimula, sabihan naman po natin yung mga katabi natin na qualified ka kapatid. Qualified na. Grabe yung binigay sa atin na lightning, shining work ng Panginoon na lahat tayo qualified maglingkod.
Kahit na yung mga pinakamasasamang tao, mas pinipili ng Panginoon, mga kapatid. Kaya wag po natin questionin ang ating worth bilang tao dahil malinis tayo sa ating Panginoon. At karapat dapat tayong maglingkod sa paraang alam natin, mga kapatid. Kaya atin pong ilagay ang ating kanang kamay sa ating dibdib at sabay-sabay po natin bigkasin ang ating covenant sa bilang na 3, 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, pwede na po tayong magsiupo. Meron po ba tayong mga bagong dating na mga kapatid, mga guests today? Meron po ba? Ayun, so muli po na lang nating palakpakan ang ating mga kapatid na mula sa Bulacan, si Pastor Joseph at ang kanyang mga kasama. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Maraming salamat. Siguro extend natin yung ating mga kamay kay La Pastor, yun na lang po siguro. Or si Pastor Nestor po ba kayo po ang mag-pray? Kay Pastor po. Tayo po tayo muna, Pastor, at ating pong mga kasamang kapatid na mula sa Bulacan. I-extend po natin ang ating mga kamay. Ayan. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Pastor Joseph. Alam po namin ang panahon ito ay hindi kaaya-aya, ngunit patuloy niyo po siyang dinala sa aming tahanan, Panginoon. Maraming salamat po sa napakagandang kapahayagan na ibinigay nito sa amin. Ang pag-uusig sa mga Kristiyano, ngunit patuloy na binabago, nililinis, Panginoon, upang patuloy na maglingkod. Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Joseph na dinala niyo po siya dito sa aming tahanan upang ibigay sa amin at pahayagan ng mga salita. Sana, Panginoon, sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan, Lord God, gabayan niyo po siya. Bigyan ng milyong wisdom na mula sa inyo, Panginoon, at lagi pong gabayan ng inyong mga anghel na mula sa langit. Alam po namin ang itong lingkod ng Panginoon na ito ay magbibigay pa ng mas marami pang mensahe mula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagmulat sa amin na kami karapat-dapat, Lord God. Maraming salamat po sa buhay ni Brother Joseph at kanyang mga kasama na patuloy na nagmi-ministry at naglalakbay para lamang i-proclaim at parangalan ng inyong mga salita. At kami po ay nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Ipinagdarasal po namin ang kanyang proteksyon araw-araw, Lord God, katiwasayan ng isip, Lord God, at kasiyahan ng kanyang puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Maraming salamat po ulit sa ating mga kapatid. At tayo po pumunta na sa ating announcements. Okay, for our community life formation, every Tuesdays, 5:30 p.m. to 7 p.m. Ito po ay open for everybody. So lahat po tayo pwede umaten. Next is Blessings Children Ministry. Meron po tayong Sunday School. Every Sunday po ito. So ang ating mga anak po ay pwede umaten ng 9 a.m. to 11 a.m. Next po is ang ating prayer hour. So every Friday po ito. Dito rin po yan sa Blessing. So open for everybody. 5:30 po yan to 7 p.m. every Friday. Next is our Sunday worship services. So we have morning fellowship po yan ng 9 a.m. At mamayang gabi po, mayroon din tayo ng 7 to 8:30 p.m. Next is our home prayer meeting. So ibalik po natin ang ating mga home prayer meeting. Masaya po yan sa ating pong mga simbahay. So kung may mga questions po kayo, tanong lang sa ating mga worker dyan na mga assign. Next is, we are still looking for praise and worship team. So kailangan pa rin
Okay, so handa na po ba tayo sa aming, sabi nga, isa sa pinaka-exciting part ng ating pagsamba, ang ating pong pagbibigay ng ating ikapo at mga handog. Meron muna po akong babasahin dito sa ikalawang Korinto 8, sa 1 hanggang 8. Okay, sabi po dito, tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi niyong matulungan ang iba. Glory ng Panginoon. So, talagang ang tumawag ng pansin ko dito ay yung magbigay ng may kasiyahan, sabi dito. Yung hindi ka napipilitan. Sabi nga, lahat tayo, sabi sa English, cheerful giver. Marami sa atin giver, pero hindi cheerful. Meron din naman cheerful, pero hindi giver. Kailangan pala magkasama itong dalawang ito. Di ba? Kailangan pala pag nagbibigay tayo ng masaya. Yung hindi napipilitan lang, kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. At alam po naman natin na yung ating pagbibigay, yung ating ibinibigay, yun ay talagang para sa Panginoon din at ibinabalik lang natin yung sa Panginoon kasi tayo po ay katiwala lamang. Yung mga tinatangkilik po natin, ito ay sa Panginoon din. Tayo pinagkatiwalaan lamang. Kung kaya, dapat lang natin na ibalik sa Kanya yung para sa Kanya. Sabi nga po dito, sabi nga po dun sa Malakay 3:10 na subukin natin siya. Sabi ni Lord, dito lang nagpasubok si Lord eh. Subukan natin siya. Kung hindi niya ibukas yung mga durungawan at ibuhos yung sobra-sobrang pagpapala sa bawat isa sa atin. Ang sobra-sobra. Bakit kaya sobra? Para may maibahagi para tayo sa iba. Ano po? So, hawakan na po natin ang ating mga kaloob at ating pong ipanalangin. Thank you, Lord. Panginoon, salamat nga po sa pagkakataon ito. Salamat po, Diyos, na kami po ay patuloy na tugon sa iyo sa panahon ito, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang aming mga ikapo. At alam ko po, O Diyos, na ang bawat isa ay napagpala na, pinagpala mo na. Kung kaya, Panginoon, nakakapagbalik kami ng mga kaloob at handog namin na ito, Panginoon. Tulungan mo nga po kami na maging tapat sa aming pagbibigay, Panginoon, at maging maligaya sa aming puso. Hindi lang bilang obligasyon, kundi masaya kaming magbabalik ng kaloob at handog na ito para sa iyo. Para sa iyong gawain, Panginoon. Upang lalong higit na mapalawak at mapalaganap ang iyong banal na salita. Salamat nga po, Ama. Tunay nga, O Diyos, na ang pagpapala mo, Panginoon, ay lagi mong inuubos sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, patuloy mo nga po kaming patuloy mga Diyos na lukuban ng iyong banal na espiritu at patuloy po, Panginoon, na ang pag-ibig mo ang maghari sa aming mga puso, Panginoon. At ang kasiyahan, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa pagbibigay ay palaging naroon. Kaya, Panginoon, salamat niya po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Tayo po tayo. Lord,
nawa ang pagpapala ng Ama, ang pagmamahal ng Diyos Anak at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Humayo kayo mula sa lugar na ito. Taglay ang kapangyarihan na iginawad ng Diyos sa inyong mga puso upang maging saksi ng kaniyang mga dakilang gawa. Marami pong salamat, Panginoon. Ang mga salita mo'y panatilihin mo sa aming mga puso upang kami hindi magkasala laban sa iyo at patuloy ka po namin masunod. We will depart from this place, but we will never be departed from your presence. Kaya o Diyos, muli, sa iyong Diyos na eternal, kay Kristong immortal, sa iyo lamang ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian at kaharian, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy Lord's Day, children.